alam ko, wala nang pera si Lucy para gastusin. Dahil nasa akin ang lahat ng pera niya. Nasaan na kaya itong si Lucy, no? Saan kaya siya tumuloy nung lumabas siya ng kulungan? May tumutulong kaya sa kanya? Sa akin siya kayo tumutuloy. Mamita, miss na miss ka na niya. Gusto niyo po ba siya makita? Finally, magkakasama na kayo ni Lucy! Mamita! Akala mo maiisahan mo kami? Hindi ka makakalapit kay Mamita. Ikaw, anong ginagawa mo dito, Joyce, ha? Ilayo mo na si Mamita. Inagaw mo ang pamilya ko, kaya babawiin ko sila sa'yo. At sa tingin mo, may babalikan ka pa? Tagal ko nang nagpipigil sa'yo, ha? Di kita uuuan! Magkasabot ba kayo ni Farah? Di, uy! Ito si Bru, mapagawa ka naman ng kwento. Pati ba ako, paghihinalaan mo? Joyce, pasensya ka na dun sa sinabi ni Lucy. Kailangan kong bawas-bawasan yung pagpunta sa kanila. Mahirap na, baka magkabukingan. Akong bahala. Mag-iisip ako ng paraan. Nakulong na ako. Wala na akong kinakatakutan pa. Oh, Manang, may nangyari na naman ba? May nasaktan o may naaksidente? Wala. Nakakabaliw lang yung nangyayari sa paligid natin. Nung una kasi, itong si Ma'am Ason at saka si Ma'am Lucy, napansin ko parang nagkakalayuan sila ng loob. Aba, nitong huli, pati itong si Ma'am Joyce, hindi na mapalagay kay Ma'am Lucy. Sabi ko sa inyo matagal lang mag-best pa rin yung dalawa. Pero ngayon, napansin ko, may tampuhan sila. Mukhang marami ka nang alam sa buhay ni Ma'am Joyce, ha? Ikaw, Isaac, ha? Baka kung ano na yan, ha? Walang mali siya, Manang. Alam mo ba na mas close ngayon si Ma'am Joyce kay Ma'am Farah? Nahuli kaya ni Ma'am Lucy si Ma'am Joyce at si Ma'am Farah doon sa park na magkasama. Kaya ito, si Ma'am Lucy, nagdududa doon sa dalawa na magkasabwat sila. Imposible yun. Ang alam ko, galit si Ma'am Joyce kay Ma'am Farah. Sabi pa nga ni Ma'am Joyce kay Ma'am Farah, maitim ang budi nun. Kaya imposibleng magkasundo yun. Yun na nga Nakakawindang ito si Ma'am Lucy Praning. Mamita, kumain ka na. Lalamig yung pagkain mo. Ikaw naman, Mamita, oh. Kapag hindi ka kumain, manghihina ka. Baka mamaya, bumigay ka niyan, Mamita. Love! Nangyari? Ikaw sumisigaw. Kasi, tinapon ni Mamita yung sopa sa akin, napaso ako. Kita nga. Kailangan mo mga first aid. Manong Bering! Halika, dadalhin na kita. Pakibantayan niyo na lang si Mamita. Halika, dali kita. Sige po, sir. Kailangan mga first aid ka. Ano, bro? Sigurado ka ba sa gagawin mo? Pwede pa magbago isip mo. Bro, ito lang yung paraan na naisip ko na makalapit kay Mamita. Kaya okay lang to. Sige, bro, basta mag-iingat ka, ha? Kahit anong mangyari, nandito na ako sa tabi mo. Go, good luck! Salamat. Sama mo ako sa dasal mo, ha? Siyempre, lagi ka nasa prayers ko. Oh, sige na, mauna na ako. Oh, teka! Si Isaac nandiyan pa nagbabantay. Sige lang, mag-iisip na lang ako ng paraan para ma-distract siya. Distractions pa ka mo. Anong ibig mo sabihin? Ako nang bahala. Ganyan na kami niya, no? Tight? Hoy, anong tight sinasabi mo? Basta, magtiwala ka sa ganda ko. Ako talaga, salamat, ha? Mag-ingat ka.
Ano, love? Gusto mo, dali na kita sa ER. Okay lang ako. Malayo ito sa bituka. You know, I think it's about time. Nakalaan kunan na natin si Mamita ng caregiver. No, hindi na kailangan. Alam mo, love, hindi mo ba napapansin? Parang hindi ako gusto ni Mamita. Tataka rin nga akong bakit eh. Love, may sakit si Mamita. Ang mga taong may sakit, aburido, masungit. Kailangan natin ng mahabang pasensya. Tsaka hindi mo ba naiisip na kung tayo nga ang pamilya niya sumusuko na sa kanya? Paano pa kung caregiver? Baka mamaya malaman na lang natin na minamaltrato na niya si Mamita. Sige, basta pagka hindi mo na ma-handle, sabihin mo sa akin, ha? Ayoko napapagod ka dahil hands-on ka sa kanya. Love, hindi ako napapagod at hindi ako nagre-reklamo. Aalagaan ko si Mamita kahit anong mangyari. Sak! Ma'am Joyce, papasok po kayo? Ha? Hindi na. Ikaw ang pumasok. Ma'am? Halika na! Ma'am, bakit po? Kasi, Sak, kasi, may sabihin sana ako. Ay, nahiya ako! Ma'am, huwag ka na mahiya. Nahiya ako, Sak! Ano, ma'am? Kasi, gusto ko lang sabihin sa'yo na mag-ingat ka. Iinom ka lagi ng tubig. Sa kagalingan mo sa trabaho mo, ha? Yun lang po, ma'am. Sige na, go na. Baba ka na. Bye! Sige, ma'am. Bye! Ma'am, kain na po kayo. Para lumakas po kayo, ma'am. Lagi na lang po kayong walang ganang kumain, ma'am. Sino po gusto niyong magpakain sa inyo? Ha, ma'am? Ma'am? Manang Biring, Ay! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Manang Biring, ako nang magpapakain kay Mamita. Mamita, nandito na ako. Salamat at magkasama na tayo. Bakit ganun? Manang Biring, ako nang magpapakain sa kanya. Maya ako sa akin na ayaw kumain sa'yo pa. Ala, Diyos ko. Tama ba itong nakikita ko? Okay. Hindi naman ako tatanggi kung talagang gusto mong alagaan si Mamita. Pero, inisip ko lang, baka naman ayaw niyang nagdidesisyon tayo para sa kanya. Love, may sakit si Mamita. Huwag natin siya bigyan ng responsibilidad na magdesisyon para sa sarili niya. Kaya nga tayo nandito para sa kanya. Okay. Pero hindi naman masama kung tatanungin natin siya, di ba? Kung anong gusto niya. Bigyan na lang natin sa kanya kung anong gusto niya. Kung anong makakasaya sa kanya. Para sa ganun na hindi naman siya parating nagwawala. Okay, tanong natin sa kanya kung sino ang gusto niyang mag-alaga sa kanya. Kung nurse ba? O si Manang Biring o kung sino man.
Ayan, okay na. Dito. Okay na yan. Ay, hindi masyadong maigpit. Okay. Sir, ma'am, Manang, wag po kayo mabibigla. bakit po? Si Ma'am Para, nasa bahay po ni Mama Sun. Ay, Jessica. Mami, Daddy, Dito ka lang. sama po ako. Huwag ka na sumama. Dito ka lang. Ayan, mamita. Dami mong nakain. Kailangan kumain ka ng marami para lumakas ka at mapabilis ang paggaling mo. Mamita, I'm sorry. Alam kong nangyayari to sa'yo nang dahil sa akin. At kahit hindi man sabihin sa akin, alam kong dinamay ka lang ni Farah dahil alam na niyan tungkol sa atin dalawa. Sinasaktan ka ba niya? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Kung pwede lang kitang iuwi at ako mag-aalaga sa'yo, gagawin ko yun. Anong drama na naman to, Farah? Para, yung ginagawa mo dito, sino nagpasok sa'yo? Sino? Sino nagpasok sa'yo dito? Sige na, layas na. Umalis ka na, please. Umalis ka na! Umalis ka na. Nasi-stress na si Mamita sa'yo, kaya umalis ka na! Kahit na wala na yung sentensya, kahit natapos na. You're not welcome here! Sino ba nagpasok sa'yo dito, ha? Sandali, huwag po kayong magalit sa akin. Hindi ako pumunta dito para manggulo o manakit ng kahit sino sa inyo. Ang dami mong drama, Farah. Wala nang dahilan para bumalik ka dito. Hindi ka na namin gustong makita. Gusto ko humingi ng tawad. Tagal ko nang gustong gawin to. Nung nasa kulungan pa ako, naisip ko paglabas ko, hingi ako ng tawad sa inyo. So, humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa inyong dalawa. Hindi ko sinasadya yung ginawa ko kay Vince at yung nagawa ko kay Jessica. Sa'yo, Lucy, hindi ko sinasadya. Pinagsisihan ko lahat. Alam ko mali yung mga ginawa ko kaya gusto ko itama na lahat. Kaya nagmamakaawa ko na bigyan yung pa ako ng isang pang pagkakataon. Binulag ako ng galit ko noon. Kaya nagawa ko yun. Pero ngayon alam ko na kung anong tama. Please, humihingi ako ng isa pa pagkakataon. Gusto ko itama lahat. Nagmamakaawa ako sa inyo. Ipatawarin niyo na ako. Hindi! Mami, yes po yung sagot ni Mamita. Ibig pong sabihin, pinapatawad niya na po si Tita Farah. Tama po ba, Mamita? Mamita, are you sure? Ay,
eh. Diyos ko, ano na nangyayari kay bro? Hindi ata ako mapakali nito eh. I'm sorry, all circuits are busy. Please try your call again later. Oo, bro. Sana mag-work ang plano mo this time. Sana this time ikaw naman ang makascore. Talunin mo yung Farah. Tigilan mo na nga kami sa pagdadrama mo. Ay, mama, kaawa ka lang eh. Sandali, ayoko yun. Kami mauulo. Please, umalis ka na. Umalis ka na. Umalis ka na. Nakikiusap ako sa'yo. Yes, Ayaw ma'am. ko iwan si Mamita. Farah, nakikiusap din ako sa'yo. Kita mo, nagsistress na si Mamita. Sige na, umalis ka na. Layas. Sige na, sige na. Alis. Alis. Umalis ka na, Farah. Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo dito dahil ayaw na namin sa'yo. Please leave para tumahimik na kami. Makinig ka sa akin at bago na ako. Please, bigyan mo lang ako ng Well, chance. I'm really happy for you. Nagbago ka na, pero hindi ka namin kailangan dito. Wala ka na magagawa para magbago pa ang isip namin para sa'yo. Sige na, umalis ka na rito. Wala ka ng lugar sa pamamahay namin. Umalis ka na. Halika rito, baka may makakita sa'yo sa labas. Buka. Bro, I'm sorry ha. Alam kong delikado to at pasensya ka na talaga. Wala akong ibang mapupuntahan. Welcome ka dito. Ano nangyari? Tell me what happened. Hindi ba nag-work yung plano mong humingi ng tawad sa kanila? Siyempre hindi. Dahil andun si Farah. Siya yung unang kumukontra at si Darius. Galit na galit siya sa akin. Pinagtabuyan niya ako. Si Mamita lang nag-welcome sa akin pero wala naman siyang magagawa dahil hindi siya pinakikinggan ni Darius. Kasalanan ni Farah yan eh. Siyempre, hindi ka niya tatanggapin. Kasi alam niya na kapag napalapit ka sa pamilya ni Darius, simula na ng kalbaryo niya. Hayaan mo na. Hayaan mo na. Hanap tayo ng paraan. Paraan? Ano pa bang gagawin ko? Lumuhod na ako, nagmakaawa na ako. Ano pa bang gusto nila? Bro, hindi ko mapoprotektahan si Mamita hanggat nandyan si Farah na humaharang. Kailangan kong kumbinsihin si Darius na ako si Lucy. Si Darius? Diba sabi mo nga siya na nga nagtaboy sa'yo? Hanap tayong paraan. Hanap tayong paraan. Love, halika na. Matulog na tayo. Namiss kita bigla. Love, hindi ka ba affected sa paglitaw ni Farah kanina? Bakit ko naman siya pag-aaksayahan ng oras? Pinaalis na natin siya. Kinalimutan ko na siya. Okay. Kasi bothered ako na pinatawad si Mita kaagad. Imagine, kitang-kita ko kung gaano ka siya kagalit sa babaeng yun. Pagkatapos, pinatawad na lang siya ng ganun lang. Love, wala sa tamang pag-iisip si Mamita. Malamang naapektuhan yung utak niya doon sa stroke niya. Kaya yung decision-making niya, mukhang maluwag na ang tornilyo. Kita mo naman, iniyakan lang siya ng konti ni Farah, napatawad na niya. Alam mo, meron din ako napansin tungkol kay Farah eh. Parang hindi siya yung Farah kilala natin. Well, siguro nagbago na siya talaga. Pero hindi siya yung Farah kilala natin nung araw pa eh. There's something about her na hindi ko ma-pinpoint. Hindi ko lang masabi kung ano. Maarte lang yun. O baka naman pati ikaw nauto na.
Huwag ka magpapadala doon. Halika na, matulog na tayo. Sayang na ang oras natin kung si Farah ang pag-uusapan. Sige. Love, mauna ka na. Tala ako sa kusina. Sunod na ako, ha? Sige na, mauna ka na. Ay, ma'am. Hindi po kumain si Ma'am Asun eh. Kapag po sinusubuan ko siya, iniluluwa po niya yung mga pagkain. Pati po yung mga gamot, iniluluwa din po. Sige, Manang Biring. Susubukan ko siyang kausapin. Apo. Ako na pong bahala sa kanya. Manang Biring, huwag niyo na ikikwento ito kay Darius, ha? Ayokong mag-alala ang asawa ko. Kaya ko na to. Opo, ma'am. Hindi na ako kinakausap ni Mamita. Dadalhin ko na siya sa ospital. Tama lang po, sir. Nadali na po niyo siya sa ospital. Nag-aalala nga po ako eh. Isang linggo na po siya halos hindi kumakain. At hindi rin po umiinom ng gamot. Isang linggo? Ba't ngayon ko lang ho nalaman to? Opo, sabi po kasi ni Ma'am Lucy, wag ko na daw po banggitin sa inyo eh. Maraming salamat, Manang Biring. Sige, iwanan niyo na kami. Salamat. Lucy, ano ibig sabihin nito? Ba't hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol kay Mamita? Bakit ko pa kailangan makitang nangihina siya bago ko malaman ang totoo? Sabihin mo sa akin, anong gusto mo mangyari? Mamatay si Mamita? Yan ba ang gusto mong mangyari? Gusto mong mamatay si Mamita? Hindi! Love, huwag ka naman magalit sa akin. Hindi ko lang pinaalam sa'yo dahil ayokong mag-alala ka. Akala ko kasi magagawa ko pa ng paraan si Mamita pero ayaw niya nang sumunod sa akin. Hirap na kasi ako eh. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Sinasarili ko lang. Dahil ayokong pati ikaw eh. Mag-alala ka at mahirapan. Alam ko marami ka ng pinoproblema sa trabaho kaya ayoko nang dumagdag pa. I'm sorry kung hindi ko pinaalam kaagad sa'yo. Pero para sabihin mo sa akin na naggusto kong mamatay na lang siya, masakit yun ah. Nakikita mo naman, Darius, kung paano ko siya inaalagaan. Tapos ngayon, pagbibintangan mo ko, na gusto ko na lang siyang mamatay. Okay. Tama na. I'm sorry. Hindi ko dapat sinabi ang lahat ng sinabi ko. Nabigla lang ako. Okay, so... Alam ko naman ngayon na mahal mo na si Mamita. Forgive me. Sorry na. Sorry na. Dinalaw mo si Mamita? Oo, bro. May pinapirmahan kasi ako kay Farah ng mga tseke. Kaya nagkaroon ako ng chance na mapuntahan siya sa bahay niya. Bakit? Kumusta siya? Ito na nga, bro. Si Mamita, lagi na lang daw nakahiga sa kama. Nanghihina na kasi ayaw nga daw kumain. Nag-worry ako para kay Mamita, bro. Baka anong nangyari sa kanya? Pag namatay siya, Diyos ko naman po sana. Bro, mawawalan ka na ng kakampi sa kabila. Bro, hindi lang Mamita ang tingin ko sa kanya. At hindi lang kakampi. Magulang ang tingin ko sa kanya.
Mula nung sa pagsasama namin ni Darius, sa kanya ko nararamdaman ang pagiging ina. Diyos ko, walang alam si Darius, kaya kailangan kong kumilos. Kaya hindi ko pwedeng isuko si Mamita. Hindi siya pwedeng mawala ng ganun lang. Paano? Susugol ka ba uli? Manang Biring? Ay, Manang Biring, ikaw na naman. Naku, wala ka talagang kadala-dala. ako Manang Biring, hindi po maganda sa magandang babae ang masungit. Dadaming wrinkles mo niyan. Binola mo pa ako. Ano ba kailangan mo? Ito ho, pinagluto ko si Mamita ng goto. Sige na, bigay niyo sa kanya, sabihin mo galing sa akin. Ay, naku! Ayoko nga, baka may laso niya. Hindi na. Manang Biring, sandali. Sige na, maniwala kayo sa akin. Wala tong lason. Sabihin niyo lang kay Mamita na galing to sa akin. Magugustuhan niya to. Sige na, para mapabilis ang paggaling ni Mamita. Sige na nga. Akin na. Ganda mo ngayon. Sige na, umalis ka na. Salamat Alis po. na. Diyos ko, paano kung may lason to? Di ko na lang papakain kay Ma'am Ason. Itatapon ko na lang. Eh, paano? Kung wala naman itong lason. Paano kung mas kainin pa to ni Ma'am Ason? Sa totoo lang, mukha naman nagsasabi ng totoo si Ma'am Para. Nakakapagtaka. Parang may iba sa kanya. Parang hindi siya si Para. Manang Biring, meron ho akong pagkain dala para kay Mamita. Gusto ho niya to. Ay, o sige po, sir. Ibigay ko po mamaya. Sa malamang, pusok pa po siya eh. Mabuti naman. Mag-aana kumain ngayon si Mamita. Ay, ako nga rin po, sir. Nagtataka. Ngayon lang po talaga kumain si Ma'am Ason ng ganito. Oh, good. That's very good. Galing po kay Ma'am Para yung goto neto eh. Galing ho kay Farah yan. Opo. Bakit ano pinakain sa kanya? Manang Biring, baka kung anong laman yan, baka may lason yan. Sir, okay naman po si Ma'am Ason eh. Siya nga po may gusto na kainin po ito eh. Sinabi ko naman po sa kanya na galing ito kay Ma'am Para, pero gusto pa rin daw po niya. Manang Biring? Ay! Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Manang Biring, ako nang magpapakain kay Mamita. Bakit ganun? Manang Biring, ako nang magpapakain sa kanya. Ay, ako sa akin. Ayaw kumain sa'yo pa. Ala? Diyos ko. Tama ba itong nakikita ko? Alam niyo po, Sir Darius, nung unang pumasok dito si Ma'am Para, pinakain din po niya si Ma'am Ason. At walang angat si Ma'am Ason. Gustong-gusto po niya na pinapakain siya ni Ma'am Para. Sigurado ho kayo. Ewan ko po ba? Gustong-gusto po talaga ni Ma'am Ason si Ma'am Para. Pakiramdam ko po, mas gusto po niya si Ma'am Para ang mag-alaga sa kanya.
O ano, ipagtitiri ko na ba siya ng kandila? Huwag kang mag-alala, Nay. Darating din tayo dyan. Malapit na. Mabuti naman. Nang sa ganon, hindi niya na maidaldal yung mga sikreto natin. At hindi ko na kailangan problemahin kung paano ko siya i-dispatcha. Kakapagod din yung aso na yan. Sagabal siya sa amin ni Darius. Bakit? Nakakapagmando pa rin siya sa inyong mag-asawa kay Darius? Hindi. Pero hindi ko kasi mayaya si Darius na mag-abroad. Dahil ang nasa isip niya si Mamita. Hindi kami makalayas dahil siya sa Mamita niyan. Hayaan mo na. Bilang na mga araw ng matandang yon. Lalo na ngayon, ikaw nag-aalaga sa kanya. Tsak! Todas yun. Kaya sorry na lang kay Lucy dahil ang nag-iisa niyang kakampi na nakakaalam ng sikreto namin. Machuchuki. Ikaw pala. Manang Biring, Ay, ano? Kamusta? kumusta? Kami. Kumusta si Mamita? Ay, nako, tapos na kumain. Yung binigay mong goto, ubos, taob. Mabuti naman at nagustuhan niya. Ay, ito oo pa, naman. Ay, oo naman, talagang ganun ang ginagawa ko. Lagi ko sinasabi na bigay mo ang pagkain. Kaya, ubos lagi. Ikaw talaga, Manang Biring, pero tama yan. Ito, para kay Mamita to, mamaya ha, initin mo. Oh, mainit, Manang Biring, dito mo nahawakan. Okay. Clara, Mamaya. andito ka na naman. Kuya Isaac, nasaan ang sir mo? Yes, ma'am. Nasa bahay po ni Ma'am Asot. Manang Biring, handa na ba yung pagkain ni Mamita? Anong ginagawa mo dito? Ano to? Anong ginagawa ng babaeng to dito? Anong ginagawa niya dito? Para kay Mamita ba to, ha? Talagang ipagkakatiwala ninyo si Mamita dito sa babaeng to? Lucy, babantayan naman siya ni Manang Biring. Naniniwala naman kayo sa balik loob acting niya? Wala naman ako masamang intensyon. Gusto ko lang mapabilis ang paggaling ni Mamita. Tumahimik ka. Baka mamaya kung ano-ano nilalagay mo dito, ha? At ikaw naman, Manang Biring, konsentidor ka din, eh, no? Lucy, pwede tayo mag-usap. Huwag mo silang kakausapin ng ganyan. Bakit ako yung nilalabas mo dito? Bakit parang ako pa yung masama, ha? Ako talaga ang nilayo mo kay Mamita? At ang mas nakakawindang pa, iniwan natin si Mamita doon sa babaeng yun? Nagpapaniwala na naman kayo doon sa babaeng yun? Paano kung nilalaso ni Farah si Mamita? Ako ang nagdala kay Para. Ano? Ano na naman to? Nagdala ka na naman ng pagkain. Di ba sinabi na namin sa'yo, layuan mo na kami. Darius, pasensya ka na, pero gusto ko talagang bumawi sa inyo. Sa lahat na nagawa ko, gusto ko ipakita na nagsisisi na ako at nagbago na ako. Para, teka muna. Ilang beses ka na namin pinagbigyan. Salo na si Lucy, di ba? Ano naman ang preba namin na nagbago ka na? Sincere ka ba? Unti-untiin ko hanggang mapatawad niyo ako. Sisimulan ko kay Mamita. Kung may masama man ako bala kay Mamita, dapat noon pa. Pero Darius, iba na talagang intensyon ko ngayon. Gusto kong gumaling si Mamita at kung hindi man yung tatanggapin tong dala ko sa kanya, hindi na ako mangungulit. Pero Sel, sa totoo lang po, yung luto po ni Ma'am Para, ang kinakain ni Ma'am Asog. At lagi pong ubos. Maski nga po luto ko, hindi po niya kinakain eh. Si Darius, please, pagbigyan mo na ako ngayon. Kung hindi to tatanggapin ni Mamita, hindi na ako magpapakita sa inyo. Nagpadala ka naman sa drama ni Farah.
Hindi pa ba tayo natututo? Nagpapauto pa rin tayo sa kanya? Relax, love. Gusto ko lang naman kumain ng mabuti si Mamita. Huwag ka mag-alala. Hindi tatagal dito si Farah. Akong bahala. Nothing to worry about. Mamita, una na po ako. Sa susunod kong pagpunta dito, paglulutuan ko kayo ng sinigang na salmon. Alam ko po, maganda yun sa mga na-stroke. At alam ko na paborito mo yung miso. Kaya dadamihan ko pagbalik ko. Mamita. Okay na. Wala na niya umalis. Si Farah, maraming pang gagawin. May buhay din naman siya. Pero huwag kayo mag-aalala. Babalik naman siya bukas. Mamita, it's okay. Mamita, gustuhin ko man mang magstay pero hindi pwede. Okay, Mamita. Huwag na kayo umiyak. Okay. She's going to stay, okay? She'll stay for the night, pero pababantayan kita kay Manang. Talaga? Naramdaman mo yan? Yung kuryente? Oo. Kay Lucy ka lang naramdaman niya. Anyway, pinagbibigyan ko lang si Mamita. Sasamahan ka ni Manang. Pero bukas kailangan mo na umalis. Sige, Darius. Salamat. Anyway, sige. Mauna na ako. Mamita. Manang Biring! Nasabihan mo na ba si Farah na huwag nang babalik dito? Ever? Nabawalan mo na rin ba si Mamita? Talaga? Naramdaman mo yan? Yung kuryente? Oo. Kay Lucy ka lang naramdaman niya. Tawagan kita, dali. Hello, miss! Tingnan mo na, tingnan mo na! Anong ginagawa niyo sa kotse ko? Kapag nakita ko pa yung babaeng yan dito, kakaladkalin ko na talaga siya palabas. Wala na tayong spark. Ha? Matagal na ba tayong walang spark? Kaya nakalimutan mo na rin na tuwing maghahawak tayo, nagkakaroon tayo ng kuryente. Pero lately, parang wala na nga. Teka, bakit mo ba biglang tinatanong yan? Nag-spark ka na ba sa iba? Wala. Naalala ko lang. Tuwing magdidikit lang yung kamay natin, nagkakaroon tayo ng kuryente. Miss ko lang yung ganong klaseng pakiramdam. Eh baka naman dahil matagal na tayong kasal at lagi pa tayong magkasama. Pero hindi lang naman spark ang nabibigay ko sa'yo ngayon, di ba? Pasabong pa nga. Ha? Ito naman pa-inosente masyado. Yan din. Nagugulat din ako sa ganyan mga salita mo. Hindi lang ako sanay. Sige, meron pa akong gagawin. Mag-aayos lang ako. Ay, ligo muna ako.
Teka, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Nakaalis naman na si Farah, di ba? Nasabihan mo na siyang wag nang babalik dito? Huwag mo naiintindihan yan. Guys, muna ako. Good morning, Manang Biring. Manang Biring, uwi ka lang ba? Si Mampara, nasa loob, hindi pinauwi. Si Mampara? Oh, napaka-imposible. Pahirapan na naman yan tayo dito. Oo nga. Ano na naman makukuha ko sa'yo kung lolokohin kita? Si Mampara Bruhilda nga. La, alam ba ni Sir Darius yan? Naku, pahirapan na naman tayo dito. Eh si Sir Darius nga ang may desisyon eh. Pumayag siya, pero pinababantayan sa akin. Kaya ikaw, Isaac, ha? Huwag mong masabi-sabi kay Ma'am Lucy at secret pa raw yan. Oo nga, pinag-stay, pero itatago. Delicates tayo niyan. Eh, ganun na nga. Basta itiko mo yung bibig mo at mainit pa si Ma'am Lucy kay Mampara. Galit na galit yun at kaya hindi niya kailangan malaman na hindi pinauwi si Mampara. Oo, gulo to. Kakaiba rin to si Sir Darius eh. Buburahin ko na lang sa isip ko para kunwari, wala akong alam at hindi ako madamay. Nako, Manang Biring. Malaking good luck sa'yo. Dahil kasabwat ka ni Sir, ay ka na naman. Baka balusing kita dito eh. Malis ka na nga sa harapan ko. Good luck, Manang Biring. Mangasar ka pa ha. Bigwasan kita dyan eh. Ang weird talaga ni Darius kagabi, Nay. Una nga yung spark na yan. Tapos ngayon feeling ko may hindi siya sinasabi sa akin. Eh, dapat kasi hindi mo hinayaan si Darius kay Lucy kagabi. Dapat nagbantay ka. Eh kasi nga nararamdaman kong umiikot na yung mga mata ko. Mahahalata na nila yung pagiging Farah ko kapag nagtagal pa ako doon. Tsaka, Nay, confident naman ako na hindi maniniwala si Darius kay Lucy. Sige na, Nay. Tawagan ko na lang kay mamaya. Sisilipin ko lang yung matanda. Siya, sige. Ano ba yan? Iyak na iyak si Ma'am Asun. Ano na kaya gagawin ko? Manang Biring, basta mag-text ka lang kapag may problema si Mamita. At itatry ko talaga na dumadalaw-dalaw dito. Nandito ka pa? Pumayag kasi si Darius na magstay ako dito para magbantay kay Mamita kagabi. Baka sinungaling mo naman. Para-paraan ka rin para magstay dito. Ma'am, pumayag po talaga si Sir Darius na matulog siya dito kagabi. Ibiniling pa nga po siya sa akin ni Sir Darius eh. So hindi sinabi sa'yo ni Darius? Pinaikot mo na naman ang asawa ko. Hindi papayag yun kung wala kang ginawa sa kanya. Umalis ka. Ay! Ma'am! Ma'am Lucy! Ma'am! Wag po, ma'am! Huwag ka mangyayam! Ha? Umalis! Dito, nagkakalbuhin na talaga kita! Ay, ma'am! Lucy! Lucy! Para! Ano naman to? Eh, yan kasi babae niya. Nang buwisit eh. Tinitrigger niya ako! Farah, ano naman nangyari? Opo, sir. Wala naman po talagang problema eh. Nag-aalala lang po si Ma'am para kay Mama Son kasi umiiyak po sa pag-alis niya. Si Ma'am Lucy lang po kasi ang nauna na nabunot. Ma'am Lucy? Lucy? Totoo ba to? O, hindi sige ako na. Pagtulungan niyo ako. Sumama ka pa sa kanila. Iniisip ko lang naman si Mamita. Kayo lang naman ang naiisip ko. Pero bakit parang ako yung lumalabas na masama kapag meron akong pinupuna o sinisita? Masama ba na magpahalaga ako sa pamilya ko? Sige na, sorry na.
Paalisin mo na kasi siya. Aalis na ako. Uy, kamusta yung amo mo ha? Nag-away ba sila? Work na work ako dito, manang biring, marites na marites. Para nangangamusta lang eh. Nakaka-atake kaya sa puso to si Ma'am Lucy. Parang tigre. Abe, muntik na lunukin si Ma'am Para. Kasi may history na yan. Kaya madaling matirigir yung mga boss natin. Don't you worry. Kayang-kaya ni Ma'am Para ang sarili niya. Yun din ang akala ko. Pero hindi lumaban si Ma'am Para. Di ba? Isa siyang totoong bruha. Pero kanina, hindi. Nagpaubaya siya kay Ma'am Lucy. At umalis siya ng kusa. Buti na lang dumating si Sir Darius, kundi kalbo yun. Kasi naman hindi mo masisi si Ma'am Lucy. Kapag napuno ang salo, sabi nga nila, pag ganun kabait, parang bulkan kung sumabog. Naroon ako. Parang may kakaiba talaga kay Ma'am Lucy. Parang hindi normal. Parang may self-pick. Alam mo yun? Ha? Kaya si Ma'am Ason, ang mas gusto niya mag-alaga sa kanya si Ma'am Para eh. O di ba nakakaloka yung pagbabago? Lucy? Lucy, halika mag-usap nga tayo. Bakit? Pagagalitan mo ako? Hindi, alam ko stress ka. Okay, pero huwag mo naman sana aawahin si Farah. Akala ko ba gets mo kung bakit ko ginawa yun? Darius, ipapahamak tayo ni Farah kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Okay, at pag na-stroke si Mita, paano gagawin natin? Please, be considerate naman. Isipin mo yung mga tao. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Bakit ikaw, nung nagsinungaling ka sa akin tungkol kay Farah, naisip mo ba ako? Okay, kaya nag-sorry ako, di ba? Hindi ko sinabi sa'yo yun dahil ayoko na ng gulo. Lalo ngang gulo eh. Wala nang mabuting dinala yung Farah na yan dito. I don't think so. Alam mo, iba ngayon ang nangyayari kay Mita. Pinakalaking tulong na nagagawa ni Farah ever since dumarating siya, dinadalo niya si Mita. Maganda ang pag-aalaga ngayon kay Mita. Pero yun din naman ang ginagawa ko Inaalagaan ko rin naman si Mamita. Yun nga, hindi ko rin maintindihan kung bakit pinapaboran ni Mamita si Farah over you. Doc? Yes po. Pwede ko ba kayong makausap sandali? Meron lang ako tatanong na importante. Mukhang natakot lang si Mamita sa assessment ninyo. Meron lang ako itatanong. Yes, of course. Pwede naman po dahil kayo naman po ang guardian niya ngayon. Salamat, Doc. Sige. Ano po yung concern natin? This is a real problem. You see, Doc, si Mamita, meron siyang favorite person. Okay. Ngayon yung taong yun, ayaw niya nang makita. Somehow, galit na galit siya doon. I don't know. Now, meron naman siyang taong gusto niyang makasama. Okay. Itong taong ito ay napakalaki ng kanyang atraso rito. Ang laki ng atraso niya kay Mamita, but I don't understand. Bago pa siya nagkaroon ng stroke, galit na galit sa Mamita dito. Pero now, it's the direct opposite. Is that possible, Doc? Pwede bang ma-alter ang utak ng isang tao just because nagkaroon siya ng stroke, nagkaroon siya ng stress? Yes, it is possible po na magkaroon ng changes sa kanyang emotions and behavior dahil na rin po sa stroke and dahil na rin po sa impact nito sa kanyang brain. That's why nagkakaroon po ng changes po dun sa mga kinukwento niyo.
Kaya rin po siya nagiging irritable. Babalik ba siya sa dati, Doc? Makaka-recover ba siya? I can run some assessments and further tests para po ma-check po natin. And I also suggest for her to undergo psychotherapy and physical therapy. Kahit na ano gagawin po namin. Basta gumaling lang si Mamita. Yes, Doc. So, I'll give you a list ng mga dapat niyang kainin to improve her condition. And also, please use positive psychology sa kanya. Ano po yun, Doc? No negativity, dapat positivity lang po ang nakikita ni Miss Azon. So, yung taong tinutukoy nyo na napatawad na niya, if she makes her feel comfortable and safe, hayaan niyo po muna siyang magbantay sa kanya. Sa ngayon po, mas okay po na mas ipakita natin kay Miss Azon yung happiness lang to condition her mind and kanyang brain po para po sa kanyang kagalingan. Let's make sure na wala po siyang stressors. Hindi ko naman maintindihan kung bakit gusto ni Mamita na alagaan siya ni Farah. Hindi ko naman mabigay yung gusto niya. Pero sir, mawalang galang na po. Eh mukhang gusto po talaga ni Mama Son si Ma'am Para ang mag-alaga sa kanya. Eh wala pong kahirap-hirap kapag po si Ma'am Para ang nag-aasikaso sa kanya eh. Paano kung halimbawang nagbaliktad naman ang iisip niya, nagbago na naman yung timpla niya, gumaling siya, nalagaan din naman siya ni Ma'am Lucy. Babe, sundin na lang natin yung sinabi ng doktor. Lalayo na lang ako kay Mamita para hindi na siya ma-stress. Kung ganon, kukuha na talaga tayong nurse or caregiver. Hindi na. Dahil baka hindi makasundo ni Mamita. Doon tayo sa siguradong okay sa kanya. Lahat naman tayo gustong maging okay si Mamita. Kaya ibigay na natin yung hiling niya. Ayoko na rin mamumulema ka, babe. Lucy, sigurado ka? Nagbago lang yung panlabas ng anyo, pero yung panloob talagang ganun pa rin eh, no? Asarin mo pa para lumabas yung dragon, para lumabas yung true colors niya. I can't wait dumating ang time makita ni Darius yung totoo. Bro, ayoko na masyadong i-provoke si Para. Bruha ka talaga. Eh, ba't ayaw mo? Kasi nasasaktan ako kapag nakikita kong si Darius na pinuprotektahan niya si Farah. Ayun. O, di kung ayaw mo, huwag ka nang pumunta. Si Aling Biring. Hello, Aling Biring? Ano nangyari kay Mamita? Okay lang ba siya? Paano ba siya? Sigurado po kayo? Mag-usap nga tayo. Bago ka mag-feeling at mag-isip ng kung ano-ano, i-FYI lang kita. Ako ang dahilan kung bakit nandito ka, kaya pwede kitang palayasin kung kailan ko gusto. Doon ka nagkamali, Farah. Ngayon na pinapasok mo na ako, hindi mo na ako mapapalabas. Nung ako si Lucy, lahat sila minahal ako. Lahat ginawa ko para mahalin ako. At gagawin ko ulit yun bilang Farah. Katawan ko lang ang nakuha mo sa akin, pero hindi ang puso ko. Babawiin ko ang asawa ko at babalikan niya ako gamit ang katawan mo at pagsisisihan mo tong araw na to. Love?
Andiyan na pala si Farah. Anong ginagawa niyo dyan sa labas? Sinalubong ko lang siya para ayusin namin yung gusot namin from the other day. Sinabihan ko na rin siya na dito nga siya magsistay sa bahay ni Mamita. Okay, that's good. Oo naman, babe. Tara na, Farah. Dito ka titira sa bahay ni Mamita, sa guest room. Para malapit ka sa kanya kung meron man siyang kailangan. Para hindi ka pwedeng magpunta sa kabilang bahay at all times. Manang, babantayan niyo pa rin sila, ha? And since si Mamita ang nag-request sa'yo, I just wish na lahat ng mga pangangailangan niya ay intindihin mo na lang siya. Hindi pa rin ako komportable. Nalapitan mo ang aking pamilya, si Lucy at si Jessica. Naiintindihan mo naman siguro. Hindi ba, Farah? Traumatized pa rin kasi yung anak ko dun sa ginawa mo sa kanya. Hintindihan ko naman yun. And as promise, aalagaan ko si Mamita hanggang gumaling siya. Thank you for your understanding, love. Kahit na ano, basta para kay Mamita. Kung si Farah ang mas kailangan niya ngayon, okay lang yun, di ba? Pasensya ka na kung galit na galit ako kay Farah noong una, ha? Pero na-realize ko na tama kayo ni Mamita. Dapat bigyan natin siya ng chance. Lalo na kung siya palang sagot para mas mapabilis yung pagaling ni Mamita. Sana nga lang magbago na talaga siya. Nothing to worry about, love. Papantayan natin siya. Isang pagkakamali lang, and she's out. Okay. Ano? Pinatira mo si Lucy sa bahay niyo? Nasisiraan ka na ba talaga? Hindi ka nag-iingat! Diyos ko, ay naku. Nay, ang sabi sa TV, keep your friends close and your enemies closer. Mabuti na yung nakikita ko siya at nalalaman kong kinikilos niya, no? Kesa yung bulatan. Sigurado ka ba dyan sa iniisip mo? Naman! Tsaka, Nay, ako lang naman din ang lumalabas sa kontrabida. At si Lucy ang bida at nagbabagong buhay. Kaya gusto ko masira yung bago niyang image, no? Baka pabalikin ko pa siya sa kulungan. Di sige. Mukhang may plano ka naman Siyempre, susuportahan kita. Kahit di ko naiintindihan. Hindi ka pa rin ba convinced? Sa bagay, may tama ka rin dyan Kasi marami namang taong mukhang tupa. Pero sa totoo lang, loko-loko. Manang Biring, para sa'yo. Wow. And for you, Isaac. Alam mo, guwapo ka sana Matangkad, mabango, hungay ng mata mo.
Kaso, malabo ata paningin mo. O kaya, wala ka lang talagang taste. Walang taste agad, ma'am. Eh kasi naman, hindi naman porket maganda ang mukha. Maganda na ang kalooban. Ingat ka, baka ma-fall ka sa maling tao dun sa malditang yun. Ang bagay sa'yo, yung maganda. Maganda inside, maganda outside. Parang ako. Okay ka lang? Oo, ma'am, nahihirinan na ako. Oo. Ang sarap kasi itong cake eh. Sobra. Ay, teka mo. Di ba po, maalala ko lang, nabiktima rin po kayo nung para na yun. Oo nga po, ma'am. Di ba ninakaon din kayo ni para sa shop niyo? Yun na nga eh. Grabe, alam sa sobrang dami nangyayari sa akin. Sobrang nakakalimutan ko na yung mga ganyang pangyayari. Buti ka pa naalala mo. Thoughtful ka talaga, no? Concerned ka talaga sa akin. Sure na kaya tayo dyan. Subukan mo nga ako. Eh, ma'am, marami naman cake ko. Slice ka lang po ka. Hindi kasi mas sweet pag sharing. Sweet mo! Sobra! Ayan. Nagre-request lang sana ako. Pwede mo ba akong samahan sa presinto? Kasi sobrang takot ako. As in, nanginginig ako sa takot. Pag nasa presinto ako, samahan mo naman ako. Eh, ma'am, pasensya na. Shift ko na kasi maya-maya eh. Tsaka wag ho kayong matakot. Marami pong pulis doon. Di ba presinto ho yun? Nga naman. Nga naman. Kwenta ka, landian to. Hindi madala sa cake. Sarap. Dito pa pala itong mga jeje na outfits ni Lucy. Dapat dito sa mga to, tinatapon na eh. Love, anong ginagawa mo? Nalulumaan na kasi ako sa mga damit na to. Ipapamigay ko na lang. Pamimigay mo to? Eh, binili ko sa'yo ito nung 3rd anniversary natin eh. Napasama lang yan. Naku, mamaya na nga itong mga damit na to. Baka mamaya kung ano pang maipamigay ko. Alam mo naman, lahat ng binibigay mo sa akin eh, tinitreasure ko, babe. Babe, yan na ba ang tawagan natin sa isa't isa ngayon, love? Babe? Bakit? Ayaw mo na ba? Nababaduyan na kasi ako sa love. 8 years na tayong kasal, hindi ba? Baka need ng palitan? Babe, love. Kahit na ano pa ang tawagan natin sa isa't isa, ang mahalaga, magkasama pa rin tayo. At hindi tayo siniraan ni Farah. Gusto ko yung iniisip mo. Mommy, read mo ako ng story. Panira ka naman, Jessica. Love, ano yun? Masyado naman kayong seryosong mag-ama. Jessica, dito ka na lang sa daddy mo magpa-read ng story, ha? Magsi-CR lang ako. Ma'am, gusto ko muna siyang makausap bago Bro? ako magsampa ng kaso. Bro! Bro! Ako to si Lucy. Bro! Ang kapal ng mukha mo, Farah. Para tawag-tawagin akong bro. Best friend ko lang, may karapatan sa akin tumawag ng bro. Bro! Ako to si Lucy, bro. Ako to. Akala ko nga fight na kami ni Darius, kaya lang, sumingit na naman yung anak nila ni Lucy. Oh, basta anak ha, huwag mo masyadong tinatarayan yung bata. Eh, baka mamaya, mahalata yung pagpapanggap mo. Sige, ikaw din. Kaya nga lumabas na muna ako, para magpaalis ng inis.
Kaya nga iniisip ko na lang, at least wala na si Lucy sa eksena. Nakakulong na siya. Alam mo, sa totoo lang, minsan nakakaramdam din ako ng awa dyan sa pinsan mo. Kasi wala naman talaga siyang kasalanan, hindi ba? Sige, Nay, maawa pa kayo doon sa babaeng yun. 0 na ang sustentong makukuha niyo sa akin. Ka ba naman, Nay? Siya o ako lang to? Mas gusto niyo bang ako na lang ang nakakulong kesa sa kanya? Siyempre, hindi naman. Siyempre, mas gusto kong siya. Ito naman, oh. Hello? Uy, galit ka ba? O, sige na, ha? Basta, ayusin mo yung pagpapanggap mo para hindi ka mabuko dyan. Love, Hello, Nak? Andiyan ka pa ba? Darius? sino yung kausap mo? Kausap mo ang nanay ni Farah? Ayoko na nga sana siyang kausapin pero panay ang tawag niya sa akin. Narindi ako kaya sinagot ko na. Ano kailangan niya sa'yo? Ano pa ba? Gusto niyang iurong natin yung kaso laban sa anak niya. Tatapusin ko na yung pag-uusap namin. Hindi, kausapin siya. Hindi. Hello? Hello? Darius? Aling Belen, pwede ho ba huwag niyo nakakausapin ang asawa ko? Wala naman ho siyang magagawa para mailabas ang anak ninyo. Kailangan ho niyang bayaran yung kasalanan at pagpatayin niya sa kapatid ko. Oo, Darius. Oo, naiintindihan ko. Sana ito na yung huling beses na tatawagan niyo siya. Oo, makakaasa ka. Aling Belen, kailan ho yung huling beses na dinalaw ninyo si Farah? Hindi pa nga kasi ngayon ko lang din nalaman na nakulong na pala siya, na nahuli na siya. Pero bibisitahin ko siya. Siguro ho dapat bigyan niyo ng pansin si Farah. Huwag niya lang ho ninyo tatawagan ng asawa ko. Sa tingin ko, mas kailangan kayo ni Farah ngayon. Oo, Darius, naiintindihan ko. Pasensya ka na, ha? Pasensya na, Darius. Sige po. Oh! Farah! Ano ba itong buhay na pinasok mo? Hindi pwedeng malaman ng ibang tao na nag-uusap tayo? Bro, please maniwala ka sa akin. Ako to. Diba? Tantanan mo nga kakatawag sa akin ng bro. Nakakairita pag galing sa'yo. Tsaka tigil-tigilan mo yung pagpapatawa na ikaw si Lucy. Bakit? Funny ka? Komedyante ka? Nandito ako ngayon para magsampa ng kaso dahil sa pagnanakaw mo sa shop namin, Farah. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ko kinuha lahat ng pera? Na ang mga gamit lang ni Lucy ang kinuha ko at hindi yan ng iba. Ay, syempre! Asar ka kay Lucy eh. At saka yung pera, baka tanga ka lang talaga. Nagnakaw ka na nga, nagtira ka pa. At paano mo nalaman yung combination lock namin, ha? Sino nagsabi sa'yo? Dahil ako mismo gumawa nun. 7/23/16. Yan ang birthday ng anak kong si Cheska. Bro, alam ko ang paborito mong kulay pink. Alam kong may balat ka sa hita mo. Alam ko lahat ng to dahil ako si Lucy. Ako ang kaibigan mo. Ako ang asawa ni Darius. Ako ang mama ni Cheska. Muntik na ako madala sa drama mo. Nakalimutan ko, magaling ka nga pala talaga mag-inarte. Ano po bang kailangan kong gawin? Sige, tanungin mo ako. Kahit ano na, alam mong si Lucy lang ang makakasagot. O tapos, alam mo, ay syempre, matagal ka nang interesado sa buhay ng kaibigan ko. Kaya malamang, nalaman mo na yan sa pagiging marites mo at sa pagpapanggap mo na concern ka sa kaibigan ko. Bro! Bro ka rin! Tama na nga! Nagirita na ako sa'yo kanina ka pa, ha? Tigil-tigilan mo na yung pag-iilusyon na ikaw si Lucy, ha? Alam mo kung ano ipapataw nilang parusa sa'yo? Reclusion perpetua. Dahil sa pagpatay mo kay Vince. Ito na yun, para.
Mukhang sa kulungan ka na mamamatay. Sige! Ayaw mo maniwala? Puntahan mo yung iniisip mong Lucy. Talagang pupuntahan ko siya kasi magsi-celebrate kami. Ma'am, kung makakalabas ka, invited ka. Goodbye, Farah. Sa wakas, nakakulong ka na. Hindi nga ako si Farah! Inagaw ni Farah yung buhay ko, yung katawan ko, lahat! Baliw! Baliw na akong baliw. Pero hindi ka ba interesado kung bakit ko pinagpipilitan sa'yo na ako si Lucy? Sige, puntahan mo yung iniisip mong Lucy. At sinisiguro ko sa'yo, may mga bagay siyang hindi niya alam. Tanungin mo siya na kahit ano, na alam mong si Lucy lang at ikaw yung may alam. Dahil hindi siya si Lucy, bro. Hindi siya. Ako to. Ako si Lucy. Ako yung best friend mo. Nababaliw ka na. Babaliw ka na, Farah. Oo, baliw ka na. Ay, nako, Farah. Babe, alin dito ang mas gusto mo? Alam mo, love, nasasanay ka na. Ginagamit mo na naman yung babe. Okay, fine. Alin dito ang mas bagay sa akin? Love. Love, lahat yan bagay sa'yo. Pero ang pinakabagay sa'yo, ako. Hey. Mami? Oh, Cheska. Mami? Di niyo pa po ako binabasahan ng favorite book ko. Nasa na ba yung favorite book mo? Yun po yung mga books ko po. Ayun. Okay. I'll wait for you po in my room. Okay, pupuntahan ka ni Mami. Love? Are you okay? Sorry, hindi ko kasi matandaan bigla yung favorite book niya. Baka tuliro pa rin yung utak ko sa nangyari. Maybe dapat ituloy na natin yung naudlot nating biyahe. To distress. You know, a little bit of fresh air can do us good. Gusto ko yan. Gusto ko yan para makapag-honeymoon tayo ng walang istorbo. Yeah. Narinig mo na ba ang palusot niyang bagong dating? Hindi raw siyang kriminal. Hindi lang yun. Nagpalit din daw sila ng katawan ng babae. Naku, ingat na lang tayo mamaya sa pagtulog. Naku, mukhang baliw tong bagong kasama natin. Mukha nga eh. Nakakatakot. Hindi ako baliw. Hindi ako kriminal. Ano po bang klaseng pagsubok ito? Bakit kailangan mangyari sa akin to? Bakit ako inilayo sa pamilya ko? Paano mo nalaman yung combination lock namin, ha? Sino nagsabi sa'yo? Dahil ako mismo gumawa nun. 7/23/16. Yan ang birthday ng anak kong si Cheska. Alam ko ang paborito mong kulay pink. Alam kong may balat ka sa hita mo. Alam mo lahat ng to dahil ako si Lucy. Ako ang kaibigan mo. Sige, puntahan mo yung iniisip mo, Lucy.
At sinisiguro ko sa'yo, may mga bagay siyang hindi niya alam. Tanungin mo siya ng kahit ano, na alam mong si Lucy lang at ikaw yung may alam. Dahil hindi siya si Lucy, bro. Hindi siya. Ay, ang sakit niyo sa brains. Ang sakit. Parang may hindi ako alam. Hindi ko magets. Hindi ito dapat ang gumugulo sa isip ko eh. Dapat love life eh. Oh, Ma'am Joyce. Gabing-gabi na. May nakalimutan po ba kayo? Wala naman. Saka hindi na ako papasok. Hindi naman si Darius o si Lucy yung pinunta ko dito. Ikaw sana. Ma'am Joyce, sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Hindi ko akalain na paglalaanan niyo ako ng espesyal na pagtingin. Pero malaki yung pagitan natin. Langit ka at lupa ako. Gustuin ko mang pagbigyan kayo, pero hindi ko magawa. Hayaan nyo. Pagsumikapan ko ang bawat hatbang na maglalapit sa ulap na kinatatayuan nyo. At balang araw, magiging karapat-dapat din ako sa'yo, Ma'am Joyce. Pinagsasabi mo? Puyat ka ba, Isaac? Gusto mo bang kape? Kape order ako? Ay, kailangan ko ata talaga ng kape. Ma'am, ano nga ba talaga kasing kailangan nyo? Andito ako kasi may gusto akong tanungin sa'yo. Meron ka bang napapansing mga pagbabago kay Ma'am Lucy mo? Mga malalaking pagbabago? Pagbabago sa kilos, routine, o kaya pag-uugali? Rigor, gising! Uy! Si Rigor. Gising ka. May bisita ka. May bisita ka. Malay mo, lalabas ka na dito. Nagalaw pa. Good morning. Para? 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 Preso ka na ngayon, Lucy. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang sitwasyon mo. Parang gumaan yung buhay mo. Ikaw ang dapat nandito. Ikaw ang dapat nakakulong, hindi ako. Ikaw ang may ginawang krimen, hindi ba? Bakit ako ang dapat na nakakulong? Ano bang ginawa mo, Farah, ha? Bakit tayo nagkapalit ng katawan? Next question, please. Kamusta nga pala ang unang gabi mo dito sa presinto? Ako kasi ang sarap ng tulog ko katabi ang asawa ko. Nasawa ko siya, hindi siya sa'yo. Paano nangyari yun? Ako si Lucy na asawa ni Darius. At ikaw si Farah na pumatay sa kapatid niya. Malalaman at malalaman din nila na fake ka. Dahil hindi ikaw ako. Alam nyo, dito mga huling araw, yan din ang gumugulo sa isip ko eh. Para kasing may nagbago kay Ma'am Lucy. Natatandaan mo ba, Isaac, yung ikinuwento ko sa'yo? Yung pagsusungit niya kay Jessica? Yung pag-aaway nila ni Sir at yung walk-outan at pag-alis ng bahay. Oo nga, Diyos ko. Akala ko mauuwi sa hiwalayan. Talaga ba?
Hindi ganyan ang Lucy na kilala ko eh. Yung madalas na pag-alis at pag-uwi na may dalang mga shopping bags. Ay, oo. Yan na nga rin ang ipinagtataka ko eh. Nakukuha pa niya mag-shopping. Samantalang kailangan na kailangan siya ni Cheska dahil nga na-trauma yung bata. Eh, bakit po niyo naitanong? Concerned lang ako. Eh, naisip ko nga po, ma'am. Hindi po kaya dala lang yun ng stress? Di ba po may mga ganong kondisyon? Kasi napanood ko po yan sa internet eh. May tawag dyan eh. Yung PTSD po. Yun. Posible po ba yun? Baka, siguro. Hindi ko rin alam eh. Pero habang hindi pa ako nakakasiguro sa dahilan, pwede bang wag nating banggitin kay Lucy itong usapan na ito? Mahirap na baka ma-misinterpret niya, isipin niya pinagchichismisan siya. Eh, hindi ho ba? Concerned lang tayo. Pero habang hindi pa tayo nakakasiguro sa dahilan ng lahat ng ito, mag-o-observe ako at gagawa ko ng paraan para tulungan siya. Ma'am Joyce, napakabuti niyong kaibigan. Ay, masasabi ko lang yan kapag natulungan ko na talaga siya. Sana nga magawa ko ang nararapat, matulungan si Lucy, si Darius at si Cheska. Paano naman nila malalaman na fake ako? Eh, wala naman akong suot na maskara. Kahit nakuha mo yung katawan ko at mukha ko, magkaiba pa rin ang pagkatao natin. And I'm sure na mapupunayan ng pamilya ko. Tigilan mo na nga ako sa kabaliwan mo, Farah. Talaga lang Eh, ilang araw ko na silang kasama. Hindi naman nila ako pinagtututahan. Ayun ka. Ako dapat ang kasama nila, hindi ka! Siya nga pala. Meron kaming family trip. Mag-honeymoon kami ni Darius. Yung ako dapat ang kasama nila, hindi ka! Anong gusto mong pasalubong? Alam mo na, pampalubag loob. Ayun ka! Ayun ka! Ayun ka, para! Ayun ka, para! Goodbye, Farah. Mag-enjoy ka dito, ha? Ako naman na mag-e-enjoy sa kandungan ng asal. Ibalik mo ang katawan ko! Ibalik mo yung katawan ko! Ibalik mo sa akin ang katawan ko! Para! Ayop ka, para! Ibalik mo sa akin ang katawan ko! Kabisado niya buong center. Alam niya kung nasan yung kailangan niya. Alam mo lahat ng to dahil ako si Lucy. Ako ang kaibigan mo. Then, ba, dapat hindi ko ini-entertain yung lokalokang Farah na yun. Joyce! Joyce! Oh, dito. Ano bang meron? Pinapunta mo pa ako dito. Eh kasi, yung mga in-order nating ornamental plants from Cebu, hindi pa dumadating. Ang tagal na nun. Ikaw naman yung close ng supplier. Ikaw na kumausap. Ano ba yan? May lakad pa kami ni na Darius. Okay lang ba kung ikaw nang mag-asikaso niyan, Bes? Bes? Kailan ba tayo naging bes, ha, bro? Sorry, bro. Nalilito na kasi ako sa Kangaragan. Meron nga kaming family trip papuntang Palawan, di ba? Yun lang ba? Eto, pipirman mo pa to.
Okay lang ba kung ikaw na mag-asikaso nito, ha, bro? Nagmamadali na kasi ako eh. Sige. Thank you, bro, ha. Sorry, ha. Pasensya ka na talaga. Ay, ano ba yan? Nakikisabay pa kasi. Kailan pa hindi naging kaliwete yung kaibigan ko? Ay, pasensya na ha. Nagmamadali kasi yung best ko. Sino si Bes? Tinawag akong Bes. Yung halaman na tabig, parang walang pake. Tapos yung susi, nahulog. Kanan ang pinangkuha, kaliwete siya. Ano nangyari sa kaibigan ko? Kahit si Joyce ayaw maniwala na ako si Lucy, wala na ba talaga akong magagawa? Hindi ko na ba mababawi ang katawan ko? Hindi ko na ba makakasama ulit ang asawa at anak ko? Mrs. Rigor, may abogado ka na ba? Kaya pala hindi ka napupuntahan dito. May kakilala ka bang pwedeng maging abogado para sa'yo? Sige, tatawag tayo sa PAW para magkaroon ka ng abogado. Salamat po. Salamat. Gustong-gustong ko na makalabas dito. Miss Rigor, malabong makalabas ka pa ng kulungan. Hindi ko siya pinatay. Buhay po ang asawa ko at ginagapang siya ng taong umagaw ng buhay ko. Anak! Nay! 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 Ano ginagawa niyo dito? Baka may makakita sa atin. Hindi ko na gusto itong nangyayaring to eh. Hindi na kita nakakausap. Kung makakausap man kita, patago. Tapos, may mga lakad kayo pero hindi naman ako nakakasama. Eh, ano gusto niyo isama ko kay sa family trip namin? Ano sasabihin ko kay Darius? Ha? Na friendship ko na ulit yung nanay ng pumatay sa kapatid niya? Na hindi ko naman kayo nakakalimutan, no? Kung sustento ang iniisip ninyo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi lang sustento ang iniisip ko. Ang iniisip ko, ang gusto ko, makasama yung anak ko. Sus! Dama niyo naman! Oh! 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 Tingnan mo to si Lucy. Akala ko ba aalis siya? Eh, bakit nandito pa siya? Aling bilin? Bakit kausap ni Lucy yung nanay ni Farah? Inago ni Farah yung buhay ko, yung katawan ko, lahat! Imposible yung sinasabi ni Farah. Pero paano kung totoo nga? Ikaw na nga lang ang pamilya ko eh. Tapos hindi pa tayo pwedeng magkita. Eh, yun na nga yun eh. Ako na lang ang pamilya niyo. Gusto niyo pati ako mawala sa inyo? Dahil ayaw niyo kong tantanan? Dahil ang kulit-kulit niyo? Bawal na sabi tayo makita na nag-uusap eh. At saka isa pa, pwede bang huwag niyo nga akong pupuntahan kung nasaan ako? At huwag niyo na rin akong tatawagan kung kailan niyo gusto. Ako na nga ngayon si Lucy. Hindi na ako si Farah na anak ninyo. Ako na nga ngayon si Lucy. Hindi na ako si Farah na anak ninyo. Oo na. Oh, Bakit? parang may nakikichismis sa atin. Ha? Parang wala naman. Huwag kayong pakasiguro. Diyan lang kayo. Ay, ano? Check mo nga muna to. Hindi, gawin mo muna.
Safe tayo. Walang nakakita. Sige na, Nay. Tatawagan ko na lang kayo pagbalik namin. Oo na. At tandaan ninyo, ako ang kukontak sa inyo, hindi kayo. Oo na. Hindi naman kailangan pa ulit-ulit. Hindi naman ako ulyanin. Naniniguro lang. Ulit-ulit. Sige na. Ay, tumawag ka kasi, no? Dalasan mo. O, sige na. Hindi na raw siya si Farah. Siya na raw si Lucy? Sige, puntahan mo yung iniisip mong Lucy. Tanungin mo siya na kahit ano, na alam mong si Lucy lang at ikaw yung may alam. Dahil hindi siya si Lucy, bro. Hindi siya. Totoo yata yung sinabi ni Farah sa kulungan. Siya ang totoong Lucy? Let me get this straight. Nagkaroon ng body switching after napatay na totoong Farah si Vince. And now the real Farah has her body. Habang nandito ka sa kulungan at nagdudusa. Ganun po. This is brilliant! So naniniwala kayo sa akin? What? No! No one in his mind will believe you. Yung kwento mo is so out there. Pag ito narinig ng ibang tao, they'll believe na baliw ka na. Pero nagsasabi ako na totoo. Hindi po ako nagsisinungaling. Thank you for the heads up, attorney. Parating na ang asawa ko. Sandali, Lucy. Kausap ko yung abogado natin. Sabi niya, pinuntahan mo daw si Farah. Bakit mo ginawa yun? Paano po kung sinaktan po ulit kayo ni Tita Witchy? Kung makatingin naman kayo, parang ang sama na ng ginawa ko. Alam mo, Lucy, hindi biro yung pinagdaanan natin. Pinag-iirapan nating mahuhuli at makulong si Farah pagkatapos pupuntahan mo pa. Ano ba nangyayari sa'yo? Dahil gusto ko lang namang makita mismo ng mga mata ko na nasa kulungan nga siya, Darius. Naging impyerno ang buhay ko nitong mga nakaraang araw. Kaya gusto kong makita na nasa impyerno na rin ang kinabagsakan niya. It's okay, Mommy. Di ka niya na po masasaktan ulit. Ipoprotect ka po namin ni Daddy. I'm sorry. Kinuha na niya sa akin si Vince. Ayokong pati ikaw kunin niya sa akin. Pati ka na. Baka naghihintay na si Cheska at si Mamita. Okay, ready ka na. Lagi na Oh, Joyce. asungot. Bro, anong kailangan mo? May problema na naman ba sa shop? Hindi, wala naman. Nabanggit mo kasi, di ba, na pupunta kayo ng Palawan? May papabili sana ako, kung okay lang. Ba, okay lang, of course, syempre. Para ano pa naging best friends kayo ni Lucy? Di ba? Okay lang yan. Lakas mo sa asawa ko, ha? Ano bang ipapabili mo, Bes? Papabili ko sana yung binigay mong plant kay Mama nung na-hospital siya. Yung naging favorite plant niya. Okay, no problem. Halaman? Halaman lang? Ba't di mo nalang orderin? Eh, kasi isa lang kasi kailangan ko eh. Tsaka, mas maganda kung galing sa Palawan. Okay, fine. Ano bang pangalan ng halaman na yun? Sinabi ko na.
Yung binigay mo na plant kay Mama, nung na-hospital siya, hindi mo maaalala, bro? Look, Mrs. Rigor, I like your conviction to your story. But as your lawyer, hindi mo na kailangang magsinungaling or gumawa ka pa ng kwento na ibang tao ka. Attorney, hindi ako ibang tao. Ako si Lucy, asawa ni Darius Rigor. Hindi ako si Farah. Oo ka ma. Ayaw mo talagang bitawan yung narrative mong yan, no? Then answer me. Answer me. Gusto mo ba talagang mapawalang sala at makalaya dito? Gusto ko po. Then listen to me. Pwede ba yun? Itong pinagsasabi mo na ikaw si Lucy at ninakaw ang katawan mo ni Farah, we can use this as your defense. Kunwari, nagkaroon ka ng temporary insanity nung araw na yun. Ang problema lang dito, hindi basta naniniwala ang Wes sa mga taong nababaliw. Unless, meron kang medical records to prove it. Meron ba? Wala po. Then stop telling people na ikaw si Lucy Rigor. Pag narinig to ng judge, lalong tatagilid yung kaso mo. Madidiin ka dito. Pero... No buts, Mrs. Rigor. Kung gusto mo talaga maabsuelto sa kaso mo, we need to do this the right way. Okay? Now, Mrs. Rigor, pwede mo ba sa aking ikwento lahat ng nalalaman mo nung araw na yon nang pinatay si Vince Rigor? Yung may Palawan sa name, hindi mo talaga maalala? Joyce, pagpasensyahan mo na si Lucy. Alam naman, mayroon pang hangover to sa nangyari sa kanya. Oo nga naman, Joyce. Remind mo na lang, sige. Oo. Pag sinabi mo yun, maaalala ko yun, sigurado. Yes. Sige mo na lang kasi. Sige, refresh on her memory. Palawan, cherry blossoms. Yun nga, miss. Diba? Oh, sabi ko nga yun eh. Sabi ko sa'yo, maaalala ko yun. O, yung naging paborito ng nanay mo. Oo. Sige, bibili ka na namin nun. Thank you, bro. Thank you, ah. O sige, mag-ingat kayo sa Palawan. Enjoy. Salamat, ha. Bye, bro. Salamat din, oh. Ingat. Ingat ka, Joyce, ha. Bye-bye, ingat. Sanay ka na naman dito. Ikaw nang bahala. Oo, ako na. Sige. Okay, let's go. Sige. Bro! Josie. Ay, ang ganda naman. Para sa inyo po ito, Nanay Josie. Ang ganda naman ito. Hoya Imperialis Palawan po, o mas kilala sa tawag na wax flower. Grabe ka naman, bro. Talagang scientific name. Paborito ko po kasi ito nung nasa ampunan pa po ako. Kaya hanggang ngayon hindi ko nakakalimutan yung pangalan. Salamat, Lucy, ha. Hindi lang dahil dyan sa halaman na yan, kundi dahil sa pagbisita mo sa akin dito, sa hospital. Wala po yun, Nanay Josie. Para kung na rin po kayo nanay, kaya gusto ko pong lagi kayo makikita. Imposibleng malimutan ni Lucy yung pangalan ng halamang yun. Ikaw na nga lang ang pamilya ko eh. Tapos hindi pa tayo pwedeng magkita. Ayun na nga yun eh. Ako na lang ang pamilya niyo. Gusto niyo pati ako mawala sa inyo? At higit sa lahat, kailanman hindi niya tinawag na nanay si Aling Belen. Unless fake yung Lucy na nakikita ko. Unless siya nga yung totoong Farah. Oh my God! Yung totoong Lucy, yung kaibigan ko. Siya nga yung nakakulong ngayon. Okay ka lang ba? Bakit ayaw mo ba? Hindi ako sanay. Dahil hindi ka naman dating ganyan. Aling Belen, baka naman pwede ako makahiram ng cellphone. Makikibok lang po ako ng taxi. Sa lahat ng ayaw ko, yung pinakikialaman ang gamit ko! Darius!
Mamita! I have to go. I just talked to a lawyer. Pagkatapos lang ng arraignment ni Farah. Did she confess? Innocent daw siya, kaya kasalanan daw ni Betty. Bakit siya nag